good morning mga ansay. Today is July 20th, 2026. It's Monday. Nag-aaway. Pupoy. It's Monday, pero mamayang gabi pa yung starts ng aking Monday. Kakaalis lang ng mga bata. Nasa school na sila and mag-aasikaso na muna ako dito sa bahay. Ay, I'm so happy kasi ang dami kong na-accomplish ngayong day off ko. Ang dami kong nalabhan. As in, nalabhan ko lahat. Pati mga towels, yan, nalabhan ko yan. Tapos, nakapag-plancha ako ng uniform ng mga bata. Though si Ate Hana na talaga gumagawa nun. Ito pa, yan o, ang gulo na naman ng working station ko. Yung drawing tablet ni Ate Hana andun, ayusin ko pa yan mamaya. Kasi, di ba nilipat doon sa kwarto yung isang computer tapos yung drawing tablet niya. Meron siyang ginagawa niya na for the past 2 week. Ano pala yun? Group project nila. Tapos dahil kulang nga yung saksakan doon sa kwarto, kapag gamit niya yung computer, dapat patay yung electric fan. May mga time na pinapa-open ko yung electric fan sa kanya. So, ang nangyari is, pagkita niya nung ginawa niya is corrupted. Hoy, naawa ako sa anak ko. So, tinry niyang gawin. Pero, of course, hindi niya talaga matatapos yun dahil isang linggo niya nga ginawa eh. Kaya ang nangyari, ang natapos niya lang is yung pinakang front lang. Tapos sabi ko sa kanya na, tell them the truth, anak. Tapos screenshot mo lang yung katunayan na corrupted siya, na you are trying to recover it, pero wala na talaga. Wala na yung mismong file. Sabi ko sa kanya na kapag ganyan, na rush na, tapos sobrang hirap nung ginagawa mo, lagi ka dapat may backup. Ayun, okay naman. Umiyak siya kagabi, iyak siya ng iyak. Sabi ko, nangyayari naman talaga yun, na ganun, diba? So, hindi ko alam kung paano ko to ayusin. Mag-iisang monitor na lang siguro ako kung paano ko to ayusin. Kasi mamaya, starts na naman ang aking trabaho. Ito kasi yung nangyari. Dati kasi, sabi ko, di ba, nung bago na kasi itong computer ko eh. Sabi ko, kapag computer ko lang, like yung wala kayong i-install na iba. Kasi ang nangyayari, kapag ako na yung gagamit, nabago na yung settings ng mouse, nabago na yung brightness ng mismong computer. Naiinis ako kasi pag ako na yung gagamit, ang hirap na. Parang nawawala siya sa doon sa gusto ko talagang maging setup niya. Kaya sabi ko, wag kayo mag-install dyan ng kung ano-ano kasi pag trabaho ko, gusto ko, ang nandyan lang is yung mga tools ko. Pero naawa naman ako sa anak ko, kaya sabi ko, sige, mag-install na tayo ng Photoshop dito para hanggat wala pa. Kasi ang balak ko, dito na lang siguro, bibilhan ko pa siya ng table para andito yung computer niya with the dito, itong drawing tablet. Ang laki kasi ng drawing tablet niya kasi tatako space talaga. And hindi siya kasya dun sa vanity kasi diba may sibol dun sa kwarto. Kaya yung CPU sa table din mismo. So kapag andito, mailalagay yung CPU sa baba. Ang gulo ng bahay. I'm so excited kasi nagpagawa kami ng customized kitchen cabinet sa baba. Tsaka dito sa taas na rin. Ang plano ko kasi is sa baba lang. Pasensya na kayo, magulo pa ha, maglilinis pa ako. Ang plano ko is dito lang, di ba? Dito lang. Tapos, itong oven tsaka microwave ay dito na. Kaya lang, ito palang oven talaga ay dito dapat siya sa taas. Yung oven pwede siya dito sa baba. So, pinagawa na rin namin tong taas. Oo, excited ako. Ayan. Magugas muna tayong plato. Maganda yung pakiramdam ko kaya ang dami kong nagawa. Ang dami kong nalabhan. Mamaya aakasin ko yun at itutupi ko na bago ako matulog. Para si Ate Hana wala nang gagawin. Bawa naman yun ako na stress na eh.
Umiiyak na siya kagabi pa lang eh. Kasi group project yun eh. Lahat ng member niya mawawala ng grade, hindi lang siya. So, yung pressure sa kanya is doble, which is hindi naman niya kasalanan, di ba? And hindi nila pwedeng i-blame si ate dahil wala na nga silang ginawa. Si ate Hana lang ang gumawa lahat eh. Yun nga lang na-corrupt talaga. And alam ko na yung reason kung bakit. Antaba ako na naman kasi, kaya ako hinihingal. Poy, ano yun, Poy? So, I've decided na wag na munang mag-OT. Wag na muna. Saka na ulit ako mag-OT kapag okay na yung ano namin dito sa bahay. Kapag adjust na sa gawaing bahay. And alam nyo ba, merong akong katrabaho. Actually, newbie siya eh. Na nakikipag-swap ng schedule sa akin. Sabi niya nung una, for the month of August. Ay, ano, sabi ko sa kanya, ano bang date? Ano bang date kung kailangan? Kasi diba, usually yan, kung makikipag-swap ka for emergency purposes ha, siguro 1 to 2 days, yan, ganyan. Ang dami niya, may sinabi siyang mga date na ang dami, as in halos half of the month, tas iba-ibang date pa. Like, ano, akong mag-a-adjust sa'yo, dahil committed ka, ako ang mag-a-adjust sa'yo. So, parang nairita ako, and hindi ko pa nire-replyan ulit. Baka sasabihin ko na lang mamaya na, I also have commitment. Diba? Lahat tayo may commitment dahil. Diba? Huwag kang makipag-commit kung mangi-istorbo ka naman ng ibang tao. Diba? Yun lang naman, nasabi ko lang. Na para yung ibang tao ang pag-adjustin mo dahil lang sa committed ka sa ibang bagay. And knowing na ano, binata pa yun eh. Tapos, meron siyang, yung mahilig siya sa mga motorcycle, sa mga rides, ganyan. So, I'm not sure, baka dun niya gamitin yung sinasabi niyang commitment niya. Diba? Kung yun ay pamilyadong tao na, like, emergency na may kailangan dalhin sa hospital, may kailangan ipa-check up, why not? Diba? May intindihan ko, go, makikipag-swap ako sa'yo. Pero yung para lang, hindi ko alam kung saan mo gagamitin yung schedule na yon na halos half of the month mo kung iistorbohin for some reason. Ay, no way. Diba? Hindi, I'm not being entitled sa pagiging tenured ko. Na ako pa talaga yung inano niya. Diba? Ako pa talaga yung pinaswap niya ng ganun kadaming araw na halos split days pa. Alam niyo, 16, ano yung sabi niya? 16, 20, 23 to 25, 20. As in ganun, split. What the F? Ako talaga yung mag-a-adjust sa'yo, tapos split days pa. Tsaka usually pag ganyan na emergency, okay lang kung isang araw or 2 araw, pwede pa eh. Pero yung ganyan, tapos hindi ko naman alam yung reason behind ng pag-iistorbo mo sa akin. And I'm a type of person na very strict. Pina-follow ko talaga yung schedule na binibigay sa akin as much as I can. Hindi ko ugaling mang-istorbo ng kasamahan ko. Kapag nagkakaroon ako ng emergency, ng mga lakad, ginagawan ko talaga siya ng paraan on my own. Na ayokong mang-istorbo ng mga kasamahan ko. Dahil unang-una, sino ba ako? 'Di ba? Para yung ibang tao yung mag-a-adjust sa akin. Okay sana yun eh, kung isang araw lang ganyan ba? Why not? Kasi nagawa ko na yan sa isang kasamahan ko. Nagawa ko na yan kay Ryan before. Yun talagang valid yun. Kasi that's for medical purposes, no? Kaya sabi ko, sure, why not? Sabi ko, I understand. Sige. Pero yung ganyan, na, diba, na medyo makapal yung mukha mo, so kaya nga ngayon, nag-iisip ako ng way, like a nice way approach na hindi naman ko din siya masaktan. Kasi at this very moment, na ganito yung emotions ko, tapos magre-reply ako sa kanya ngayon, ay, Jai, baka Jai ma-hurt siya, Jai. Na para bang who you?
Na para istorbohin mo ako. Ako pa talaga ha. Never ako in my life. Magto 2 years na ako dito sa account na to. Never akong nang istorbo ng mga kasamahan ko. Dahil unang-una, hindi lang ako ang may commitment. Hindi lang ako ang nagkakaroon ng emergency. Hindi lang ako ang may mga planned leave. Lahat tayo meron yan. We all have commitment. Diba? Hindi na para ipasa mo yung istorbo mo sa ibang tao. Kesyo committed ka sa ganito. Diba? I am trying to be nice. Kaya hindi ko siya agad na-replyan. Buti nga nowadays, nakakontrol ko na yun. Dati kasi, kapag medyo ang dating sa akin is very abusive. Ay, patay ka, day. Replyan kita, i-real talk kita agad, day. Pero ngayon kasi parang, diba? As much as I can, intindihin ko na lang siya, kasi medyo bata pa din naman siya. Pero, I'm not gonna tolerate him na mag-istorbo ng gano'n. We all have commitment. That's a big no-no. Mag-resign ka if you're committed to others, di ba? Kasi kung may work ka, yan dapat ang top priority mo. Dahil unang-una, committed ka na sa work. Ano yun, nakipag-commit ka pa sa iba? Ano ka, gold? Para kami ang mag-adjust sa'yo. Negative na ba? Medyo pa-negative vibes na tayo dyan. Mag-ano na tayo, change topic na tayo. So, ayun, I'm so happy. Ganito kapag okay ako, dami ko talagang nagagawa. Yung isang day off ko, isang araw ng day off ko, inilalaan ko talaga yon sa pagtulog. Yan, itinutulog ko talaga ng bonggang-bongga. Hoy, hinihingal ako. Ang bilis ko hingalin ngayon kasi nga, ang taba ko na naman, day. Siguro nasa 68, 69 ako ngayon. This is my biggest weight na talaga so far. Kaya lagi akong hinihingal. Konting hinihingal ako. And I'm so happy kasi maayos ko na tong kitchen. Dahil nagpagawa na ako ng customized cabinet dito sa Ibang plano ko is yung baba lang. Kinaayos ko na rin itong taas. Para pati yung oven ay naaayos dito sa taas. Okay. So, ayun lang. Balikan ko kayo mamaya. Ayan, nakapagpalit na ako ng bedsheets. Dito, sinasabi ko sa inyo na may sibol. Kaya lagi akong may nakaabang dito na basahan. Ay. Yan. Ay. Diba? Dito. Lakas niyan, dumaagos yan mula doon, punta dito. And meron din dito. Itong area na to, sumisibol din yan. Uy. Ito yung mga pinagpalitan natin ng bedsheets. Umaya ko na yung ilalabas. Dito, may sibol din dito. Dito naman banda. Kaya ayan, nandyan yung pillow. Kasi pagod na akong maglaba ng basahan. Naglaba na lang ako ng naglaba ng basahan. Ayun ako. Actually, pinabarangay na namin yan yung likod. Yung likod kasi niyan. Ewan ko ba, si daddy nakakaalam eh. Binakuran nila something. Kaya yung tubig na i-stuck. Actually, hindi lang kami yung affected, pati din sa kapitbahay namin. Eh, nakiusap na ewan ko kung kailan nila balak gawin. Eh, di ba, tag-ulan na naman tayo ngayon. Tingnan mo, ang pangit pa nito. Paggawa ko pa. Hahanap pa ako ng pinto. Kasi ayan, bulok na yung pinto namin. Ito kasi, hinihingal ako. Ito kasi yung pinto na to is, nabulok siya. Kasi itong aircon namin dati, naglilik. Kaya yan, nagkato yung pinto. Itong mga bed sheets. Sa next ko na lang ito lalabahan. Makabukas or sa makalawa. Yan yung mga nilabahan ko. May mga towels. Andun yung mga basahan. Ayun. Pero, siguro bukas ko na lang siya iaakas or bukas. Para mainitan pa siya ngayon. I'm so excited kasi
may mawawala ng masakit sa mata. Maayos na yan. Tsaka dito sa baba. Ah, hey, that's my dream. One of my dream. Pahinga muna tayo. Hihingal ako talaga. Ay, mag-spray ako pala. Yan, ito yung ginagamit kong spray. Mabango na rin siya. Pero pang ano to eh. Pang bed mites. Bed bugs. Pero mabango din siya. Mabango. Yan. Ayan. So, ayun lang siguro for today. Wala na rin. Bala ko sana itupi yung mga damit sa labas. Kaya lang, yung iba medyo hindi pa siya masyadong toyo. So, hintayin ko muna siya mainitan talaga ng gusto. Tomorrow ko na lang siya itutupi. So, ngayon ay magre-relax na muna ako. Matutulog ng maaga para mamaya ay may energy. Sasabak na naman tayo ulit sa trabaho. And thank you, Lord. Thank you, Lord, for all the blessings, for giving us our daily strength and courage. Thank you so much. Sana ay patuloy na ingatan ang ating mga mahal sa buhay. Uy, ayun lang. Thank you so much, you guys, for watching. Always do good and stay safe. Bye!